The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Mayong gabi sa tanan naton nga mga kauturan kag mga kabyanan. Yari kita naman sa second segment sa aton programa Counseling Time sa radyo. Kag sa sining nga gabi, pasalamat kita nga makapadayon gyapon sa sining aton nga programa sa kahanginan. Bangod importante ang pulong sang Dios nga aton pagatalakayon. Gani sa sining nga gabi, kaupod ko ang duaman kaupod ko sa buluhaton sang Ginoo, lalo na sa pagi sa radyo, kaupod ko. Ako po si Jonathan Russell, nagabulig sa MGBC at saka nag-staff ako ng isang Bible School na dyan nag-host din naman sa MGBC na gintawag nila ay GCBI at akong kibahan pagid na. Good evening po. Ako po si Pastor Nathaniel Nicor from Malay Gospel Baptist Church sa idalam sa leadership ni Pastor Peter, and also nagabulig ako, tumutulong ako sa bulaton dira lalo sa amon nga area dira sa may nabaoy sa amon nga children ministry. Kag nag-join man ako sa GCBI by the grace of God, matatapos na itong taon na ito. Okay, so sa sining gabi sa liwat, ginatamyaw ginaton sang maayong nga gabi ang tanan naton nga mga tagpalamati, aton mga kauturan sa Ginoo, kag labi naman ang aton nga mga kabyanan nga nagapadayon sa pagsunod o sa pagpamati sa aton programa Talakayan sa radyo. Kag natapos na ang unang nga segment, I know for sure nga damo nga mga pagpakamaayo ang nakuha nyo sa gintalakay man kaina. Gani diri na kita sa second segment. Kag may aton nga pagatalakayon man nga importante nga bagay nga dapat gid naton himuon bilang mga anak sang Ginoo o bilang mga Kristohanon. Kag bisan pa sa aton man mga kabyanan, bangod importante nga bagay ang aton pagtun-an kag pagapamalandungan sa sining gabi. Sa aton nga pag-umpisa, magapangayo kita kaalam sa Ginoo, paagi sa pagpangamuyo, kag pangabayan ko si Brother John, nga magabukas sa aton sa pagpangamuyo. Sige, let's pray. Lord, we thank you for this day na yung mga tao sa aton to gather together sa aton mga simbahan kaya na pagahon at saka kayang ibiiman, mapashare kami sa radio station, maging help, maging wise sa aton po mga hambal, bulay kami maging helpful at saka wise sa aton mga hambal, maging clear po ang din naman ang aton mensahe at maging on point sa panahon po nito, Lord, na kami. Buksan mo ang mga listening ears at buksan ninyo man ang aton bibig para maistorya at masabat ang mga kinanglan iistoryahon at isabat kayang gabi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so sa liwat, pasalamat kita sa Ginoo. Kaina manami ang pagpanimbahon sa tanan nga mga Kristohanon nga simbahan. Labi na kaina sa MGBC sa Malay Gospel Baptist Church. Padayon ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Padayon ang pagwali sa pulong sa Ginoo. Pangod ginahatagan gid naton sang importansya ang Word of God kay diri naton ibase ang aton nga ginatawag nga pagtuo. Mm-hmm. Kay sa tutuod lang, Brother John, Pastor Nicor, no? Ang mga tao subong ako man may pagtuo man sila, no? Kag kinanglan ang ina nga pagtuo nabase sa ginatudlo sa pulong sang Dios. Kaya amo ni ang aton nga basihan sa aton nga pagtuo. Kani sa sining kagabiyon aton nga pagatun-an ang topic about sa reasons for reading God's Word.
mga rason o mga dahilan o mga kabangdanan kung nga dapat gid naton basahon, dapat naton tun-an, dapat naton pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Ano bala ang mga rason kung nga ang Dios nga nagtuga sa aton, God who is our Creator, commanded us to search the Scriptures. Ang Ginoo mismo ang nagmando, no? Brother John, Pastor Nicor, sa panahon ni Kristo Jesus, iyagid gin palagunob sa iya nga mga pagtudlo kag sa iya mga pagwali. Ang hambal niya, usisaan ninyo ang balaan nga kasulatan. Usisaan ninyo ang scriptures. Kay paagi sa pag-usisa sa pulong sang Ginoo, dira naton masapwan ang damo nga mga kamatuoran, kag labi na mga kamatuoran nga importante gid nga gamito naton sa aton pagpangabuhi sa adlaw-adlaw. Gani aton nga umpisahan ang aton pagtalakay. Talakayon naton ang isa ka pamangkot nga ang dapat gid naton pamalandungan, dapat gid naton basahon ang pulong sang Dios nga ang pinakakumon nga pagtawag sa aton nga panag-unsubong ginatawag Biblia. Biblia na amoy ni ang sa English ginatawag, the Bible is God's written word. Ang pulong sang Dios nga sinulat. That's why aton gid nga ginatagan ni emphasis bangod ang aton programa diri sa kada kay sa imo brother John kada Tuesday, kada Martes, kag sa akon kada Miyerkules, kag sa sining adlaw sang Domingo, ang focus, ang pinaka-textbook, ang basihan sang talakayan, amo ang Word of God o ang Biblia. Gani ato ning pagatun-an, talakayon naton sa sining gabi, ang mga reasons for reading God's Word. Ang una gid, nga rason o kabangdanan kung nga ang dapat gid naton pamalandungan kag basahon ang pulong sang Dios bangod makita naton ni sa Pastor Nicor, pwede mo mabasa Sa ang Romans chapter 10 verse 17. Romans That's 10. why amo ni ang unang nga rason kung nga ang dapat gid basahon ang Word of God. Romans Pastor Nicor. Romans chapter 10 verse 17. Yes. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Okay, so ano kuno ang ginambal? Ang pagtuo nagaabot sa isa ka tawo paagi sa pagpamati kag pagpamati sa pulong sang Dios. Wow, so this is a very informative nga pulong sang Dios kay tanan kita nga mga katawhan, labi na diri sa malay ba gaako gid nga may pagtuo. No, pero ang dako nga pamangkot, ang tanan nga mga tawo nga nagaklaim nga nagatuo sa Dios, nagahimo bala sang sugo sang Ginoo about His Word. Nga kinanglan i-search naton, usisaon naton, basahon naton kag tun-an naton. So ang unang rason nga makita naton kung nga importante gid ang pagbasa sa pulong sang Ginoo, because first of all, reading God's Word increases our faith. Ang pagbasa sa pulong sang Dios nagadugang ini palig-on sang aton nga pagtuo sa Dios. Kay kinanglan ang pagtuo naton maglig-on, magmangin matatag kung sa Tagalog pa. Agud to nga magiging victorious kita, mangin madinaugon kita sa aton pagpangabuhi sa adlaw-adlaw, bangod ang pulong sang Dios amo ang nagapalig-on sa aton pagtuo. Brother John, ano ang mambal mo about this truth that one of the reasons for reading God's Word, first of all, is it increases
our faith. I think if we consider our aton po na pagsunod, aton po na pagkilala sa Panginoon as a relationship of faith, pero as a relationship din naman, the simple and basic way na I see for understanding and who din na scripture is na we understand na that if we communicate, which by reading the word of God, kung bala ang word ng tao, ang word ng ang imong istorya, you do not know what that individual thinks until he speaks his words. And the same thing is true for the Bible. Paano natin maintindi, paano natin makikilala ang aton po na ginasundon naton kung hindi naton basa ang anang ginahambal. So how do you don't know a person until you honestly speak with them. Makasabi kita na kilala natin ng mga celebrities, but the reality is when you have not met them, have not have a conversation with them, katulad din sa amin, maybe you think na you know us, which is a part of us, right, from our time here sa radio, but you do not know us in depth until you speak with us. Ang imo gitang encouragement, it's a faith deepening experience whenever you communicate and speak with your Lord Jesus. Okay, so about bari dyan, nga ang pagtuon kag pagbasa sa pulong sang Dios, which is the Bible, buligid nga bisan pa sa aton nga mga kakilala, sa aton nga mga friends, makabulig nga maglig-on ang aton relasyon with regard sa aton pagtuo sa Dios. Kaya ang Biblia mismo amo ang nagatudlo sa mga bagay kung paano naton himuon, bisan pa ang aton nga pagtuo para sa iban nga mga kauturan naton sa Ginoo. Pastor Nicor, may ara ka nga mahambal about sa sining ginhambal sa Romans chapter 10 verse 17 nga by hearing God's word dira naton maangkon ang paglig-on sa aton nga pagtuo. Pastor Nicor. Ang isa lang bagay na makita ko dito na una gid ang faith naton, kung kita nagapamati sa pulong king Ginoo, tira naton makilala kung ano gid ang Panginoon at ano gid ang ibigay niya sa atin, dahil tayo ay nagkikinig at mayroon tayong pananampalataya sa ating puso. Kay even nga naghihambal ni Pablo diri nga sila nga, yes, verily they are sound with into all the earth and they are words unto the end of the world. Di ang ibig sabihin nga ang pagpamati kag ang pag-apply sa pulong sa Ginoo ara sa aton nga pagtuo kag pagpamati sa iya nga pulong. That's why amo lang na ang mahambal ko, dahil sa isang bagay lang na ang isang bagay na kung tayo ay may pagtuo sa pagkikinig ng salita ng Diyos, tayo ay lalago at maging matatag ang ating pagtuo dira sa aton nga Ginoo. Okay, so thank you, Mr. Nicor. Kag tuod no na ang aton pagtuo halin ini nangin resulta ini bangod sang pagpamati naton sang pulong sang Dios. So it is very clear na ang pulong sang Dios importante gid nga pagatun-an kag pamalandungan. Okay, so amoy na yung una. The first reason why we should read God's Word, it is number one, it increases our faith. Nagapalig-on, nagapapag-on, kag nagadugang sa aton nga pagtuo sa Dios. So, ang ikadua, reading God's Word, it also produces the new birth.
Reading God's Word produces the new birth. Nagaprodusar o kung nagabunga sa ginatawag nga pagpakatao liwat. Makita naton ginambal ni Apostol Pedro. No? Kay siling niya sulat ni Apostol Pedro, para sa tanan man nga mga Kristohanon nga naglalapta because of persecution during his time, ang hambal niya diriyo sa 1 Peter 1:23, ang hambal niya sa hiligaynon nga Biblia, kay paagi sa buhi kag wala sing katapusan nga pulong sang Dios na tawo kamuliwat, hindi sa amay nga mamalatyon, kundi sa amay nga di mamalatyon. So, isa nga kamatuoran nga dapat gid mahibalan sang tanan nga mga Kristohanon, kag labi na sa aton mga kabyanan sa sini nga gabi nga silindri, kay paagi sa buhi kag wala sing katapusan nga pulong sang Dios. Ang pulong sang Dios gin-describe ni Apostol Pedro nga buhi, no? Kag wala sing katapusan, eternal Word of God. Kaya amo man ang hambal ni Kristo Jesus, no? During his earthly ministry, si Jesus naghambal nga, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Madula ang tanan nga mga butang sa sini nga kalibutan, kag ang kalibutan mismo madula, kag pati na ang langit, amo gani na, according to the Bible, may bag-ohon sang Dios, may new heaven and new earth nga magaabot. So nagakulugan, madula ining former earth nga aton nga ginapuyan, kay magaagi ini sa kalayo, sa paghukom sang Ginoo, magtaliwan man ang langit hanggang duta, pero ang Word of God, magapabilin sang walay katubtuban. Nagakulugan, God's Word is eternal. Gani mo na nga ang pulong sang Dios na po nini sa mga eternal values, mga bagay nga wala sang katapusan kag masaligan gid nga kon aton i-apply maging maayo ang kaintangan sang aton pagpangabuhi. So it produces new birth ang Word of God. Kay paagi sa Word of God, naangkon naton ang kaluwasan, naangkon naton ang aton nga new nature, na tao kita liwat, kag ang tanan nga mga born again nga mga katawan, nakaangkon siyang new birth, nakaangkon siyang bag-o nga kabuhi. Kag amoy na ang tanan nga mga Kristohanon, nakaangkon na siyang pagpakatao liwat. Kagani ang instrumento nga gingamit kung nga madamo sa mga katawan nga na born again sa sini nga kalibutan, it is because by the teaching and preaching of the Word of God. Kag isa pa kamaturan nga makita naton sa James 1:18, sa sulat ni Santiago, ni James, ang hambal diri, sa iya kaugalingon nga kabubuton, ginhimo niya kita nga iya mga anak, paagi sa pulong sang kamatuoran. Bao, tama, kaklaro. No? Nga ang kamatuoran nga ginatukoy diri pulong sang kamatuoran, amo ang Biblia, amo ang Word of God, kag siling diri, ginhimo kita sang Dios nga iya mga anak, paagi sa pulong sang kamatuoran, agod nga mangin nahauna kita sa tanan niya nga mga tinuga. Gani amo ni ang ikadua. Reading God's Word produces the new birth. Nga ang new birth kinanglanon gini sang tanan nga tao sa kalibutan. Kay unless nga ang tao hindi matao liwat, ang hambal ni Kristo Jesus, hindi gid siya makasulod sa ginharian sang Dios. Hindi gid magahari ang Dios sa kabuhi sang isa ka tawo kun hindi siya matao liwat. Kag hindi man makasulod sa ginharian sang Dios, which is heaven, ang isa ka tawo nga hindi maborn again. Gani tama gali ka importante ang Word of God sa sini nga panagon. Pero ang masubo nga kamatuoran, no, brother John, Pastor Nicor, nga ang Biblia daw ginabaliwala lang ni sa madamo nga mga tao subong. Para sa ila hindi importante. Pero sa sini nga gabi, ginapadumdom kita
nga ang pulong sang Dios importante gid para sa kabuhi sang tanan nga mga katawan. Brother John, may dugang ikaw nga mga pagpamatuod about sa ikaduha nga rason why we read God's Word? Because it produces the new birth. Brother John. It's interesting how, or maybe it's interesting how na nakita gid natin sa pulong that the only words that that do not pass away are the ones na natao at buhay no uwa man ga pass away. Nasa aton bala pag-intindi at aton na study po ng pulong ng Panginoon, we have a scripture that is first of all without error and also sa secondly ganit na maintindihan natin that it is the eternal word of God na natao at pamaagi na pagsayod at pag-alam po ng scripture. I mean the second birth. So na magrogig kita when we recognize our need for it. No, when we recognize our need for una primarily diba new birth, and then once we have that new birth, we recognize na aton po na difference, aton po na complete otherness sa Diyos. Pagkaman natin na complete otherness, ang Ginoo natin ay banal, kita ay hindi banal. And there's not a great way of saying that. Pero makasabi natin that we are far from that. We are far from that ability to become banal. Wa gidit nga banal. Wa gidit kaya masanda na ka saraling orobrahon na magpabayad yung whatever aspect po ng salvation nila dahil it is a free gift of God from a holy God na kung ganit nagabuol kita second life or a born again life, nag-recognize kita ang utter difference naton na hindi natin kakaya. No. Mm-hmm. A God of eternal strength, we are of eternal weakness. A God of eternal knowledge, we are people of lacking of knowledge. So, wabog gid mga lessons na makakuha gid natin when we consider the second birth, no? To being born again. And even famously sa first story sa kay Nicodemus, nagambal si Nicodemus, paano ako magsulod uman sa stomach or sa womb po ng mother ko dahil ganit na it's already passed away. So may limited gid kita na pag-intindi when it comes to the second or to being born again. Pero gani through the study of God's word, mamalaman gid naton and through that study na may relationship. Pero ang pamangkot lang po, ang big question for us, I think it's part of the entire study this evening, is how good is your, and I know this is an English term, but how good is your biblical literacy? Paano ba nakaintindi ba nimo ang mga messages of the Bible, or nakakita, or ikaw ay katulad na nadamo ka tao na pag-abi nila, naintindihan nila ang message of the Bible. I remember a time na nag-witness kami, Pastor, sa isa ka customer dati when I was in lawn maintenance in the States. Nahambal siya sa akon. Gindala ko ang gospel about a need for salvation. Pero bago ko nag-abot harang to sa point na explain po si Jesus, ang silang niya, puot ka na. Pundo ka na dahil ang imong hambal ay puro lang lain, puro lang kontra sa akon. Oh. So gani, many of us believe or many of us think things about the Bible that just aren't true, no? And we need a biblical literacy na tama bala. No, I remember as a Bible student, hambal lang classmate ko, ang tanaw sang Bible ko no ay pwede nami ko no mag-slavery, makakaroon ng ilipin or slaves. And then when you study it, you understand
No, hindi pala. That's not the, God doesn't want us to have slaves or so on. So there's many examples like that. Imo ganit na malaman ginaton. So many, less important things. Pero we also must know, gani sa aton po na topic, or aton po na number 2, that the Bible gives us or illuminates for us this this new birth. So ang encouragement, gani, I think the encouragement of the entire episode is study it. Study it. You can get it. Manami gid ang magamati it teaching, preaching dito sa aton station or any other places. Like for example in the church service, gina-encourage kami ganon ka. Pero what the problem is hindi na kasya 45 minutes Bible study in a 1 week, di ba no? That's not enough. That's not sufficient for to have a consistent relationship with the Lord. Talaga ang simple pamangkot. Kilala ba nimo ang tao na ginaistoryahan nimo 1 time a week lang na? Do you know someone very well if you only talk to them for 45 minutes? Tapos, tagaligtas mo pa, no? So, it's something to think about. Study the Word. Yun po, Pastor. Okay, so tama no. Ang isa ka tao makilala mo gid sang bugos ang iyang pagkatao kung malawig ang inyong pagsinugelan nunay. The same with God's Word. Kung pirmi mo ginabasa ang pulong sa Ginoo, lalo ka nga maging malapit sa person nga ginatukoy sang Biblia o kung sang pulong sang Dios in that person, ina nga persona wala sang iba kundi si Kristo Jesus. Because ang Biblia ginatawag nato ning Christocentric. The Bible is Christocentric. When you say Christocentric, it means Christ-centered. Ang pinakasentro amo si Kristo Jesus. Okay, so what you, Pastor Nicor, may maihambal ka about this truth na one of the reasons for reading God's Word is that it produces the new birth. Ang isa lang kabagay sa mga baguhan pa sa Bible, kag nagabasa, kag pahayagan sa pulong sang Ginoo, nga ang challenge man ni Pablo diri o ni James nga siling niya, but be ye doers, and the word are not hearers only, but sabi niya, only deceiving your own selves. So that's why makita natin dito na kung saan, the same way, na kung makita natin at maririnig, is a moral condition of the Word of God. Amo na ang isa kabagay nga ang pulong sang Diyos makapagbigay ng moral ng instruction, kag maka-exhort sa aton, makapaliwanag kung ano gid ang aton ipamumuhay sa mundo na ito bangod sa aton nga pagpamati sa pulong sang Diyos. That's why ang bali James nga siya, if any man be hearers only of the word of God, not doers, but like unto man beholding his natural face in the glass. Katulad nga nagatubang kita sa salamin kung hindi naton gid nga i-apply kag i-absorb ang pulong sa Dios nga ina nga mga bagay nga katulad nga nagalantaw kita sa aton nitsura o muka sa salamin. Amo na nga makita naton dira nga siling dira sa pulong sang Ginoo nga beholding the glass nga siling dira. Katulad lang nga kita a man beholding his natural face in the glass, for he behold himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. Tidire makita naton ang isa ka bagay nga ang isa ka tawo kung makuha niya ang pulong sang Ginoo kag ma-absorb niya, magatubo gid siya kag maging karapat-dapat kag maging kapuri-puri siya sa atubangan sang Ginoo. Wala, Pastor. Okay, so thank you, Pastor. Gingamit mo nga ang sinulat ni James, no? Ang Biblia ginpaanggid sa isa ka salamin. The Bible was likened unto a mirror. So, grabe, ang mirror, importante. Oh. Kay kung maglantaw ka sa salamin,
Makita mo. na makita mo da ang imong hitsura. Ano ka? No? Makita mo kung ano ikaw nga klase ng tao. Makita mo kung may buling ka, may higko ka, o kung ano nga mga depekto sa imong nga imong hitsura nga makita mo sa lamin, makoreksyonan mo. That's why importante gila ang Bible. It was likened unto a mirror. Siguro wala sing tao nga wala sang salamin sa ilang nga balay. May ara gid nga salamin. Mo na gani siling na ako, ambot sino nag-invento sang salamin? Who was the inventor of mirror? Pero sa totoo lang, gamay lang nga bagay na sa aton nga balay, pero dako ang kapuslanan sang mirror. The same with the Bible. Nga ginpaanggid sa isa ka salamin, nga amoy ni ang nagahatag sa aton sang paglimpyo sang aton kabuhi, ang pag-correct naton, ang pagtadlong naton sang tiko naton nga mga ulo brown sa adlaw-adlaw. Amo ganina nga nambal kanina ni Brother John, ang mga tao kung kisa ang attitude nila sa Biblia daw nagakaaking. Daw ang para sa ilaya daw hindi maayong libro ang Bible kay tuod man ang Biblia nagasabdong abis ang kasalanan naga-refute sa mga tiko nga mga pagtudlo, nagasabdong sang tiko nga mga batasan. Ngani kung kisa madamo sa mga tao nga daw nagakaugot sa Bible, pero sa tuod lang ang Biblia amo na yung pulong sang Dios nga ginagamit sang Dios mismo agud to nga ang tao makaabot sa manami nga kaimtangan sang iya kabuhi, labi na sa ginatawag nga kaluwasan. So aton to no kaginan na naumpisahan nga ang reading God's word, it produces faith. Ang pagtuo amuning makaluwas sa aton, ang pagtuo naton sa kay Kristo Jesus. Ang pagtuo naton sa iya bilang aton Ginoo kag aton manluluwas. So sa sining nga gabi sa aton pagpadayon, diri ikadua pa lang ni karason, no? Mga pulo ni diri ka bilog There are 10 reasons. So diri pa lang kita sa ikadua. Sa aton pagpadayon, aton nga ginapasalamatan gid aton mga kauturan nga nakapakigupod sa aton programa sa sining gabi. Dolores Tintin is watching. Okay, salamat Sister Dolores. Good evening, no? Maayong gabi sa inyo dra. Kabayang pagpakamisan Ginoo manginyara gid sa inyo sa pagpamati sa sining aton nga programa si Sister Dolores. And then ang akong asawa Brother Maika is watching. Good evening po. Good evening, no? And then sa kay Ma'am Rina di Taonan. Good evening po, Ma'am. Sa Mutag. Okay, so salamat kid. And then, isa pa si Richard Ingilio. Ang hambal niya, good evening sa inyo nga tatlo, Pastor. Good evening. So, thank you Richard sa pagupod mo sa aton nga programa sa sining nga gabi. Kabay nga ang Ginoo, pagpakamayo gid sa inyo tanan sa aton mga tagpalamati kag sa nagasubaybay sa aton nga programa Talakayan sa Radyo. So, magkakadto na kita sa ikatatlo. Ang ikatatlong rason, ang makita diri bala sa ginasulat ni Apostol Juan sa The Gospel of John, John chapter 17, verse 17. Ang hambal diri sa Hiligaynon nga Biblia, pakabalaana sila paagi sa kamatuoran, ang imo pulong kamatuoran. Pakabalaana sila paagi sa kamatuoran. Sanctify them through the truth. Your word is truth. So amo nang hambal ni Kristo Jesus. Dahil nahibala na naton nga ang John chapter 17, it records about the prayer of the Lord Jesus Christ. Ang pangamuyo niya sa Amay. Amo ni iya ang makita naton the Lord's Prayer. Kay kung maghambal kita the Lord's Prayer, ang sa isip dayon naton amo ang Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Pero kung naton usisaon, hindi na pangamuyo ni Kristo Jesus sa
sa amay, kundi gintudloan niya lang ang iya mga disciples kung paano mga magpangamuyo. So nakakulugan, Our Father who art in heaven, pattern prayer na. The pattern prayer kay gin-request sang isa sa mga disciples si Jesus nga ang hambal sa ito nga disciple. Lord, teach us to pray. Ginoo, tudloi kami kung paano magpangamuyo. So siling ni Jesus, when you pray like this. Pangamuyoon nyo ni. Gani, ang tunay gidi nga the Lord's Prayer, nakarecord sa John chapter 17. Kagamo ni nga ang pangamuyo ni Jesus, ang iya concern, amo ang iya nga mga followers, ang iya mga sumulunod, ang iya mga disipulos o mga gintutunan. Ang mga followers of the Lord Jesus Christ, ginatawag sa sininga panagon, mga Christians, mga Kristohanon. Gani, ang pangamuyo ni Jesus sa Amay, sa God the Father, is about sa mga Christian, sa mga tumuluo nga ang hambal niya, pakabalaana sila, paagi sa kamaturan. So, nagakulugan nga ang balaan nga pagpangabuhi, maangkon sang isa ka Kristohanon through the truth of God's Word. That's why, another reason why we must read God's Word is that reading God's Word gives us truth. Nagahatag sa aton sang truth. Nagahatag sa aton sang kamatuoran. That's why si Jesus mismo ang nagambal. No? Siling niya, Father, your Word is truth. Amay, ang imo pulong matuod. Amo ang kamaturan. Gani, madamo sa mga tao nga nagapangita sang kamaturan. Masumpungan lang sang tag sa katao ang kamaturan nga ilaga ginapangita through the Bible. Kay ang Biblia ginatawag the book of truth. Libro sang kamaturan. Kag si Kristo Jesus ito nagambal, di ba no? Sa John 14:6, sila niya, I am the way, the truth, and the life. So si Jesus, amo man ang kamaturan. Gani ang Biblia kag ang si Kristo Jesus nga aton manluluwas, puro sila tanan logos sa Griego nga pulong. Puro tanan sila word. Si Jesus, ang title niya sa Book of Revelation, nakasulat sa iya nga paa, the word, ang logos, no? The word. So si Kristo Jesus, the incarnate word, ang pulong nga nanginunod, nagpakatao, kag ang Biblia, the written word. Ang pulong nga sinulat. Kani manami nga pamalandungan naton sa sininga gabi, dami na sa aton mga kauturan nga diri naton makita nga baw ang pulong sang Ginoo. Tama gid gali ka importante sa kabuhi sa mga Kristohanon kag bisan pa sa aton mga kabyanan nga nagapamati sa sininga gabi. Kay sa pulong sang Ginoo dira lang naton makita nga ginatudlo kung paano maluwas ang tao. Through God's Word. Dira lang naton may balaan sa pulong sang Ginoo sa God's Word o sa Biblia kung paano magakabuhi ang isa ka tao nga naghambal, nga nagatuo o kung nagasalig man siya sa Dios. So, amoy ni reading God's Word gives us truth. Ang pagbasa sa Biblia, ang pagtuon sa pulong sa Diyos, nagahatag sa aton sang kamatuoran. That's why, may harap pa kita ng mga pila kagutlo nga nabilin. So, Brother John, ano ang explain mo about this third reason why we should read God's Word? It gives us truth. Grabe gid ang aton na mga ang aton na mga reasons, they're really good. Good reasons kanina. In a world full of falsehood, every 2 years puno kita falsehood sa iba't ibang mga figures sa aton po na society. May iba na ang iba nakakaroon ng relationship, in love na ang tao, tapos hindi pala, may other something else happening.
na hindi na kaya mga broken-hearted because of tao na waga hulag sa truth, no? They break their lives up because ganit na abit. They think one thing and the other thing is true, no? Ang iba ganit nag-uso and we see it an attack against God's word dahil ganit the word of God is truth. Pero ang ginobra at mga this darkened world naghambal nila, bawat tao may ilan na sariling truth. Pastor Peter, you have your own truth. I have my own truth. So paano ba maging truth kung ang korta po ni Pastor Peter, sabi ko, akong korta to. Amal mo, imong korta to. Di ba, naintindihan mo akong point na if we disagree, if our truths disagree, one of them is truth and the other one is what? Falsehood. Hindi naman pwede maging parehas na truthful dahil there's only one piece of money. Kumbala, hindi natin pwede ilayo sa truth. And so, that sets us up with this important fact na ganit na the teaching of the Bible is the thing na naghambal ang mga tao na hindi truthful. But the reality ganit is that is the one truthful thing remaining. Ganit no? So as we seek truth, part of education, imo ganit ang problema, no? Nag-uso na yun ang ato na educational systems nagbulag sa Bible. Pero ang problema pag nagbulag ka sa Bible, katulad ikaw ng isang panday, isang carpenter, na nagpagawa ng bahay, tapos kinuha nila ang pinaka-brace, pinaka-hiligi sa bahay, maiwan ang bahay, matumba ang balay. So we have to base our understanding of the Word of God as being truthful. Dahil what it value? Hindi ka babago ang tao sa libro na gali ay puno po ng mali. So let us understand the Bible cannot be a book of good teachings na lang. Hindi na pwede maging book of good teachings na lang. Dahil there's too many exclusive truth points. Pagkaman natin exclusive, hindi na pwede yung iba na mahambal. Hindi na pwede na hambal na si Jesus is a good teacher dahil he's the way, the truth, and the life. Kung hindi tatuod na way in the truth and the life si Jesus, he's a bad teacher dahil he's a lying teacher. So it's all or nothing with the Bible. And thankfully, it is indeed truthful. So, mga na encouragement, read it and tie your life to it. Dahil ganit, habok gid mga blessings on this earth. And more importantly, pagpunta tayo ng langit. Dahil ganit, naghigot ang ato na buhay sa pulong at pangako po ng Panginoon. Thank you po, Pastor. Okay, thank you, Brother John. Tama. Ang aton digin talakay about the truth, no, na amo ang Biblia ay damo pulsod subong damo iya sang tiko na mga pagpati subong ang mga katawan nga wala nakabase sa kamaturan. Madamo sa mga katawan to nga nadayaan sang kaaway. May pulsod because there is a deceiver. Muna nga ginwarningan gid ang tanan ng mga Kristohanon, beware of false prophets, beware of false teachers. Kay nagadalaman sa mga pagtudlo pero wala na base sa pulong sang Dios. Nabase nila sa tradition, pinalaton-laton nga sugilanon. It is okay ang tradition kung it is in consonance with the Word of God. Pero may mga tradition subong yang taliwas gid. Conflict. Wala nagasinanto. Hindi gina-endorse ang pulong sang Ginoo. Gani kung may mga practices man, may mga tradition nga not rooted in God's Word, basura na nga tradition. Amo na ang tudlo gid sa Bible nga kinanglan iya ang kamatuoran nga gintudlo diri sa Biblia, amo iya ang aton nga pagahimuon nga mangin batayan sang aton nga pagtuo. Mangin batayan sang aton nga mga practices, ang aton nga mga lifestyle,
sa aton mga ginagawi sa adlaw-adlaw. So sa siningation, manog tapos na kita kay makaabot na sa punto nga magatakop kita sa aton programa. Salamat, nakahabol si kaupo naton sining nga gabi si Brother Rotsan Supitran. Wow, Brother Rotsan. Good evening. Hidlaw na kami sa imo. Aga pangamuyo man kami para sa inyong pamilya, pagpakamasang Ginoo, kabay nga yara man sa inyo sa sining nga gabi. Okay, so siningation, muna nga ang ini nga aton di pagtuon, diri pa lang kita sa ikatatlo. Baliko nato ni sa sunod nga Domingo. On ang aton mga kauturan nga nakapamati sa sining gabi dapat magpamati kamo sa masunod kay pulo pa na di ka pulo pa ka rason, no? 10 reasons for reading God's word. So diri pa lang kita sa ikatatlo. So ang una, it increases our faith. Ang ikadua, it produces the new birth. And then thirdly, it gives us truth. Kani amo na nga ang tao sa sining nga panagon, hindi gid kita magtalang kunyara kita sa kamatuoran nga mo ang pulong sa Dios. Muna nga ginadala ko diri pirmi man sa aton nga programa nga ang aton pinaka-plumb line para magdetermine kung ang aton nga pagtudlo o ang aton doktrina tiko o hindi. Ang plumb line naton is God's word. The plumb line is the Bible. So ma-determine ang aton nga mga tinindugan kung tiko bala o hindi kung gamito naton ang Biblia. Gani sa sining gabi aton gid siliwat sulit ang aton pagpasalamat sa Ginoo nga nakapadayon kita sa sining aton programa, counseling time sa radyo, talakayan sa radyo. Salamat nga sa gyapon ang ining radio station ginagamit nga nangin avenue of preaching God's word, of teaching God's word. Kaya muning importante, this is the command of the Lord Jesus Christ, nga iya pulong dapat gid iwali, dapat gid itudlo. So ang isa ka maabtik na pamaagi nga magamit naton para sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo is by means of radio and live streaming. Gani salamat sa Radio Boracay 106.1 FM na nangin pamaagi para ang pulong sa Ginoo mabantala kag mawaragwag sa iba-ibang bahin sa aton nga kalibutan. Okay, so sa sining gabi sa liwat ginaagdanamon kamo sa masunod nga Domingo tandaan ang aton nga programa Counseling Time sa radyo, 2 ka segment, umpisa alas 6 hasta alas 8 sang gabi. Kagsubong man ang programa ni Brother John, ang Day by Day radio broadcast every Wednesday, alas 3 hasta alas 4 sang hapon. Pagkasunod adlaw sang Miyerkules, ang The Living Word radio broadcast. Ako naman ang nag-handle sa sina nga programa, alas 3 hasta alas 4 man gyapon sa hapon. Ngani salwat sa tanan naton nga mga kauturan, kung abyan sa sining gabi, kung ikaw wala pa gid relasyon sa Ginoo, sa aton mga kabyanan, igabili namon sa inyo ang mensahe nga ang plano sang sining aton diri nga programa para maabot ang mga katawan nga wala pa nakasiguro sang ila kaluwasan. Ang kasiguruan sang kaluwasan yara lang sa kay Kristo Jesus. Pagbaton sa iya bilang Ginoo kag manluluwas, amuni ang sulo nga pamaagi para sa kaluwasan sang tao. Hindi reliyon, kundi relasyon. Ang relasyon naton sa Dios ang importante. Maangkon lamang naton ang relasyon sa Dios kung batuno naton si Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag aton manluluwas. Kaya ngambal sa Biblia, John 1:12, but as many as receive Him, to them give He power to become the children of God. Mangin anak ka lang sang Dios kung si Kristo Jesus yara sa kabuhi mo. Okay, sa liwat, ining inuabyan, Pastor Peter M. Arbulario. Ako po si Jonathan Russell. Si Pastor Nathaniel Nicor, Tanan kami halin sa Malay Gospel Baptist Church. Si Brother John, amo ang in charge sa Sunday School.
Pastor Nicor, in charge sa outreach ministry sang church. Gani sa liwat, mga abyan, kung wala kamo sang ginakadtuan nga simbahan kung adlaw sang Domingo, you are invited sa Malay Gospel Baptist Church. Dira lang sa Cubaysor, diri sa Malay Aklan. Ginatudlo ang putli nga pulong sang Dios kada Domingo dira sa Malay Gospel Baptist Church. So, sa sining gabi, mga kaabyanan kag mga kauturan sa Ginoo, bye-bye sa inyong tanan. Bye-bye.